Kakaiba ang paraan ng paglulutong ito dahil imbes na mantika, buhangin ang ginagamit. Tingnan nyo, kumukulo pa ang buhangin. Luto na raw ito kapag ganito na ang kulay ng patatas. At para mabalatan ay niyuyugyug lamang ito gamit ang basket. Sikat ang cooking technique na ito sa India. Ito ay tinatawag na sand roasting. Pwede ito sa mani, puffed rice o ampaw, at popcorn. Madalas na nating pag-usapan ang iba't ibang technique sa pagluluto tulad ng deep frying, grilling, steaming at baking. Pero nasubukan mo na ba ang sand roasting? Ang sand roasting ay isang tradisyonal na paraan ng pagluluto ng pagkain gamit ang malinis at pinainit na buhangin. Madalas itong ginagamit ng street food vendors, villagers at mga cottage industry sa pagluluto ng pagkain tulad ng puffed at flattened rice, cereals, mani, millets, legumes, beans at maging ng ilang gulay tulad ng patatas. Perfect ang sand roasting sa mga health conscious dahil hindi na nito kailangan ng mantika. Pinahuhusay rin ito ang digestibility dahil sa mabilis na gelatinization ng starch at denaturation ng protein, kaya't mas madali itong matunaw at madigest. Dahil din sa high temperature short-time treatment ng sand roasting, mas nagiging malutong, mas puffy at pinahusay ang kulay, aroma, lasa at texture ng pagkain. Sa paggawa nito, una, painitin ang buhangin sa kawali gamit ng isang heating medium tulad ng gas stove, uling, oil burner o kahoy. Pangalawa, ilagay ang pagkain sa buhangin kapag umabot na ang temperatura sa 150 degrees Celsius hanggang 350 degrees Celsius at haluin ito. Pangatlo, kapag luto na, saka ito salain para ihiwalay ang pagkain sa buhangin. Yugyugin ito ng mabuti. Maaari ding dagdagan ng iba pang sangkap at mga pampalasa. At panghuli, isalin sa malinis na lalagyan o plato. Bukod sa sand roasting, may isang paraan din ng pagluluto na katulad nito. Ito ay ang salt frying. Isa ito sa mga alternative para sa low-calorie food dahil hindi nakakailanganin ng maraming mantika sa pagluluto. Nakatutulong din daw ito sa paglaban ng mikrobyo at ginagamit din bilang pampreserba upang mapigilan ang paglaki ng bakterya sa pagkain. Pero paalala lamang po, although kiniklaim nila na mas healthy alternative ang salt frying kaysa sa oil frying, importante pa ring maging maingat sa ating sodium intake. Maaari kasing magresulta sa sobrang alat na pagkain ang salt frying kapag hindi nagawa ng maayos, which is hindi rin mabuti sa kalusugan. Sa kabuuan, ito ay pinagsamang tradisyon at nutrisyon, isang culinary gem na maaari nating subukan. Kung nagustuhan ninyo ang content natin today, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!